1 year after sa branch sa Kuwait. Lahat kami sa showroom, pati na rin ang mga tauhan ng head office ay abalang naghahanda ng pagpaplanong gagawin namin para sa magiging marketing strategy ngayong darating na February 20. Nararamdaman ko din ang matinding suporta mula sa top management sa pamamagitan ng pakikiisa nila sa pagbibigay ng kanilang mga suggestion ng mga promo at raffle na maaari naming maging gimmick sa unang taong anibersaryo ng aming showroom. Masaya ko ding ibinabahagi sa aking mga bosses ang development na nagawa ng aming team para sa kakaunladang showroom na kinakapitan ko. Iba ang kompetisyon kapag nagtatrabaho ka sa Arab country. Madalas dito ang sulutan ng posisyon. Sa ilang taon ko sa Dubai, danas ko na to at ngayon ay pare sa sitwasyon ang nararanasan ko sa Kuwait. Ang kagandahan lang sa Middle East, walang diskriminasyon para magkaroon ka ng posisyon. Kahit gaano kalaki pang establishmento ng pagtatrabahuhan mo. Kagaya na lamang ng nangyari sa akin nang ako ay nasa Dubai pa. Una kong dumating as regular employee, naging cashier muna ako hanggang sa nakitaan ng potensyal ng aking mga amo na i-promote as supervisor. Sa 2 taon ko, ay naabot ko ang pagiging head of supervisor nang hindi ako nadidiscriminate sa kung anong tinapos ko sa Pilipinas. Nakakatawa lang isipin na sa kinadami-dami ng lahi sa mundo, ay kapwa Pilipino ko pang unang sumubok at humatak sa akin pababa. Hindi ko naman nila lahat, pero mabibilang ko lang sa daliri kung tao nagiging totoong masayang nakikita kanilang umaangat o umaasenso sa posisyong meron ka. Parang sa pamilya ko lang din naman ang sitwasyon ko ngayon. Magmula nung lumipat na ako dito sa Kuwait, at kahit pa dinadagdagan ko ng pagpapadala ko sa mga magulang ko, hindi pa rin nagiging sapat kila mama. Hindi man lang ako magawang kamustahin. Maaalala lang nila ako kapag malapit ng araw ng sahod ko. Wala na silang bukang bibig kundi ang ibida si Nicole sa naging trabaho nito sa isang opisina sa Makati. Masaya din naman ako sa tinatahak ng kapatid ko ngayon dahil nagamit na niyang kanyang pinag-aralan. Ang pinagtataka ko lang, bakit laging walang pera sila kung talagang accountant na siya sa isang malaking business firm sa Makati? Sa akin pa din kasi inaasa nila mama lahat ng gastusin sa bahay. Lagi din niyang sinasabi sa akin na hindi nila mapersa si Nicole magpadala sa kanila para sa mga expenses at pang-budget ni Ava dahil alanganin pa daw sa araw ng sahod dito sa mga bayarin namin sa bahay. Matapos kasi ang gulong nangyari sa bahay, ay hindi na muli kami nag-iimikan ni Nicole. Hindi ko na to tinatawagan at chinachat. Hindi ko na tinanggal ang pagblock ko sa kanila ni Matthew. Pero hindi ko naman sila pinagdamutan. Nang mga anak si Nicole, ay nakiusap naman sa akin sila mama. Wala naman ako magawa dahil iniisip ko pamangkin ko din ang ilalabas ng kapatid ko. Nagkataon lang ng ama nito ay ang lalaking dapat ay asawa ko na ngayon. Kaya itinatako na sa isip ko ang labanan bilang OFW. Kailangan ay malakas ang loob mo at paminsan ng mga tuwiran sa iyong mga boss kung alam mong ikaw ang tama at nasa katwiran. Aware din naman ako sa mga naririnig ko sa aking paligid. Karamihan sa mga kasunudan ko ay naghihintay lang ng isang pagkakamali ko para makuha nilang posisyon na meron ako ngayon. Kaya bumuo ako ng isang matatag na team na mapagkakatiwalaan ko. Iba't ibang lahi man ng aking mga staff ay mabilis ko namang nakasundo ang mga ito. Lagi kong paalala sa kanila na hindi ko pinaghahalong personal life ko sa professional life. Laging hiwalay ang pakikipagkaibigan na meron kami sa labas kapag nasa trabaho. Kahit matalik pa kitang kaibigan, basta nagkamali ay pinapagalitan ko. Iba't ibang lahi ang aking mga nakakasalamuha. Mayroong mga Indiano, Nepali, Bangladesh, Egyptian, Syrian, Kuwait at Pilipino. Kahit saang kumpanya naman siguro ko pumasok, alam kong hindi lahat ng mga tauhan sa pamunuan ko ay mapapasunod ko sa kung anong gusto kong mangyari para sa kumpanya. Ang mahalaga sa akin, pag kinailangan ko serbisyo nila para sa trabaho, ay handa silang ibigay ito at gawin ng maayos. At dahil na nga rin sa pagtutulungan ng lahat ng staff, ang kita ng showroom, nakakuha kami ng iba't ibang kontrata mula sa malalaking bake shop stores dito sa Kuwait na siyang sinusuplayan namin ng mga produkto. Makailang ulit din naming na-hit ang target buwanan
kaya nakakatanggap pa kami ng extra bonus mula sa aming kumpanya. Bukod dito, ay nagbibigay din ng additional incentive para sa lahat ng staff ng co-owner ng aming branch. Dahil sa naging successful ng aming showroom or warehouse, ay inaasahan din naming magsisipagdatingan ng aming mga big bosses para makiselebrate sa unang anibersaryo ng aming branch. Ito din ang pinakahihintay ng buwan ng lahat, mapamamamili man o negosyante. Dahil ang Hala Feb ang pinakamalaking festival na sinelebrate sa Kuwait, kaya kabi-kabilaan ng promotion na gustong-gusto ng mga mamimili. Nagulat naman ako habang nagche-check ako ng mga display items namin sa showroom na may isang lalaki nagsalita mula sa aking likuran. Inaasahan ko kasi ang pagdating ng ilang bisita mula sa mga supplier na kukuhanan namin ng kontrata para maging co-assignment namin. Hi Brat, how are you? Iisa lang ang naisip kong tatawag sa akin ng ganoon. Walang ibang tumatawag sa akin nun bukod kay Jay, ang Amerikano ko manliligaw nung ako'y nasa Dubai pa. Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses at hindi nga ako nagkamali. Si Jay nga ito. Jacob POV. Ilang buwan nang walang tigil sa kakaulit sila mami sa akin para pumayag ako sa sinaset up nilang pagpapakasal ko kay Camille. Mariin ko mang tinutulan na kagustuhan nila, ngunit wala din ako magawa sa laki naging kasalanan ko sa kanila noon. Isa sa dahilan ko ngayon kung bakit ayokong pumayag na si Camille ang ipakasal sa akin ay hindi ko kasi nakikita ang sarili ko na makasexto dahil simula pa man noon ay nakababatang kapatid nang tinuring ko kay Camille. 5 taon din ang age gap namin, kaya napakabata nito para sa akin. Isa pa, hindi ko kayang lokohin to dahil kilala kong aking sarili. Wala sa bokabularyo ko magseryoso sa iisang babae. Ang problema lang, matalik na kaibigan nila daddy ang parents niya. Kaya madalas to nasa bahay namin. Dahil sa tuwing may mahjong nights ang mga magulang namin mula pa nung bata kami, ay magkakasama kaming lahat na malay nakakapaglaro sa aming garden. Kaya kasamang iba pa namin mga kababata. Kaya lang kahit anong tutol ko, ayun din ang pagpupumilit nila mami na pakasalan ko si Camille. Dahil sa hanggang ngayon, wala pa rin akong pinapakilala sa kanilang babae. Kaya sila na mismo ang nag-decide para sa babaeng pakakasalan ko. Pwede naman akong umoo at makipagkasundo na lang kay Camille pagdating ng oras. Alam kong tutol din naman to sa magiging kasalang to. Kaya hindi na ako mahihirapang kumbinsihin siyang pumayag sa setup ng kasal namin. At sasabihin namin, after to 3 months na hindi nag-work ang relasyon namin, kaya mapagdidesisyonan kami mag-file ng annulment. Ayun ang plano kong gawin. Ewan ko ba kila mami? Dahilan lang nila sa akin? Kahit sino pa mapangasawa ko ang mahalaga maikasal ako, bago pa man sila tuluyang tumanda ng husto, kakahintay na mabigyan ko sila ng apo. Nagsawa na siguro sila sa kakapaasa ko sa kanila na ikakasal na din ako soon. At may dinedate na akong babae. Pero kahit kailan, sa ilang taong paghihintay nila wala pa rin ako nadala sa bahay para ipakilala sa kanila. Hindi nga ako nagkamali. Ayan na naman si Mami. Nagsimula na naman siya kakatawag sa akin. Ito lang ang nag-iisang babae sa buhay ko na hindi ko kayang baliwalain sa tuwing tumatawag sa akin o naglalambing. Yes, Mami. Nasa office pa po ako. Magalang kong bati kay Mami. Jacob, wag mong kalimutan yung mga pinapahanda ko sa iyong dokumento. The least that you can do sa sarili mong kasal. Magtatampo na talaga ako sa'yo kapag ito hindi mo pa naayos this time. Nito sa akin. Oo, Mami. Ako na pong bahala dyan. Pinapaayos ko po lahat kay Dante. Sagot ko naman kay Mami. Siguraduhin mo na, Jacob. Tandaan mo, hanggang July 7 na lang ang deadline na pasahan. Sumang-ayon ka naman sa kagustuhan namin, di ba? Sagot naman sa akin ni Mami. Yes, Mami. Pinapaasikaso ko na po yan kay Dante. Sinabihan ko na siya sa mga kailangan niyang asikasuhin. Tugon ko naman kay Mami. I know, Jacob. Kaya lang baka masiraan ka na naman ng ulo at hindi mo na naman ituloy ang pagpapakasal kay Camille. Kagaya ng ginawa mo kay Samantha. Kung kailan naayos ng lahat, saka ka nawala ng parang bula. Nako, sinasabi ko sa'yo, wag mo na ulit gagawin yon. Bukod sa nakakahiya sa kumpadre namin, pahihirapan mo na naman kami ng daddy mo,
magpaliwanag sa mga para sa iiwan mong skandalo. Pagod na ako mag-ayos ng kalat mo. Kaya hindi na muna namin sinasabi kay kumpadre tungkol sa plano namin para sa inyo ni Camille. Ayusin mo muna lahat ng dokumento at saka ka namin kakausapin si kumpadre tungkol sa paghingi ng kamay ni Camille. Pero nakausap na namin si Camille at pumayag to sa aming plano. Sabi pa ni Mommy. Pinapatawa mo ako, Mommy? Hayaan mo na yon, nakaraan na yon. Sorry na, Mommy. It won't happen again, I promise. Natatawa kong sagot kay Mommy. Don't leave me with your promise, anak. Siguraduhin mo na this time. Isa pa, tumatanda kami ng daddy mo. Kailan mo pa kami bibigyan ng apo? Sagot naman nito sa akin. At alalahanin mong ibibigay namin sa'yo ng daddy mo kapag nakasal ka na. Sabi na naman ni Mommy. Hindi ko na pinahalatang pagka-excited ko sa makukuha ko, kaya ako pumayag sa kagustuhan nila, kahit pa sa pagkakataong tong si Camille naman ang napili nilang i-match para sa akin. Yes, Mommy. Sige na po. See you later sa bahay. Mag-aasikaso lang po ako para sa susunod kong meeting. I love you, Mommy. Pagdadahilan ko dito, at alam kong hindi pa rin to titigil kung hindi ako magdadahilan sa kanya. Okay, I love you too, anak. Magpapahanda na ako kay Manang ng mga paborito mong ulam. Sagot naman ito sa akin. Tuluyan na nga ding binaba ni Mommy ang kanyang tawag. Kung hindi ako magdadahilan dito, ay sigurado akong hindi pa rin to titigil sa kakakulit sa akin tungkol sa bagay na ito. Kaya naman binigay ko ng responsibilidad na yon kay Dante. Ang sekretarya at ang takbuhan naming lahat na magkakaibigan. Siya ang nag-aayos ng lahat ng mga dokumento namin, legally, at maaasahan sa lahat ng oras. Kinabukasan, walang tigil kakaring ang telepono ko. Nang tingnan ko ay si Dante ito. Hindi ko naman muna kinuha ang tawag nito bagkos ay tinaob ko ang aking cellphone dahil abala ko sa meeting kasama ng mga tauhan ko para sa magiging strategy na maaari naming gawin para sa unang anibersaryo ng aming branch sa Kuwait. Dahil sa ganda ng tinakbo ng negosyong to, ay nagbabalak din ako magbukas ng sarili kong branch, hindi lang sa Middle East, kundi pati na sa Europa. Dahil dito, matatagpuan na masasarap na pastries at sweet shop na bagay sa tema ng aming showroom. Pinag-iisipan ko pa kung magsasarili na ako ng branch o makikishare pa rin ako sa aking business partners. Nang matapos ang aming meeting, ay tinawagan ko agad si Dante. Alam kong importante ang tawag nito dahil hindi nito ugaling manigalig sa akin sa oras ng meeting ko. Alam pati niya na isang beses akong hindi sumagot sa tawag niya, ay ibig sabihin nun abala ako sa trabaho sa opisina. Pero sa klase ng miss calls niya, alam kong trouble na naman to. Malamang may nakita na naman tong, Bro, kakatapos lang ng meeting namin. Ano na naman bang trouble ang nagawa ko? Hindi ka na naman tumigil sa kakamiss call sa akin. Tanong ko dito. Bro, may kasalanan ako sa'yo. Can we meet tonight na lang sa favorite hangout area natin? O doon na lang kaya sa may resort mo sa bar na lang? Doon ko na lang ipapaliwanag sa'yo lahat. Anas ni Dante. Shit bro, parang kinakabahan ako sa sasabihin mo. Mukhang malaki naging atraso ko this time. At ganyan ang sinasabi mo sa akin ngayon. May nabuntisan na ba ako? Pabiro kong tanong sa kanya. Mamaya na lang bro. Sasabihan ko na lang din sila Christian. Para after work, diretso na lang tayo doon. Para makalibre na lang din kami ng drinks. Total naman, ikaw mamumroblema sa sasabihin ko. Huwag ka mabibigla. Sabi pa nito sa akin. Sabihin mo na Dante, masyado mo akong pinag-iisip. Anas ko dito. Pilit ko siyang pinaamin na, pero pinatayan lang niya ako ng tawag. Sige na bro, mamaya na lang. Sabi naman nito sa akin, hindi na ako nakapagtanong pang muli sa kanya dahil nawala ng kausap ko sa kabilang linya. Mapipilitan na naman tuloy ako magbiyahe mula Cebu City, pa Boracay, para lang malaman ang kalokohang pasabog nitong si Dante. Kapag walang kwenta lang tagang sasabihin nito sa akin, gagantihan ko din ng mga to makapunta sila sa Cebu na wala sa oras. Nagmadali na akong umuwi ng kondo ko, nag-impake na ako agad ng mga gamit ko na dadalhin sa Boracay. Sigurado kung aabutin na naman ako na mahigit kumulang na 1 linggo sa pagpunta ko ng Boracay.
Sa bagay, masyado na din kami naging busy sa pag-aasikaso ng iba ko pang negosyo, lalo na sa pinaplano kong pagsolo ng branch sa Poland o Hungary dahil mas mababa ang labor cost dito kaysa magbukas ako ng kaagad sa Italy o France. Dahil magandang income na pinapasok sa akin ng Kuwait branch at Dubai branch namin, kaya naman tingin ko magandang targetin ngayon ang Europa. Tumataas na din ang demand ng supply namin, pati na sa Asia. Pag-aaralan ko mabuti ang plano ko para dito. Magpapahatid naman ako sa family driver naming si Kanor. Sinabihan ko na to, kasabay ng pagpapaalam ko kay Mami pagpunta ko sa Boracay. Mami, aalis muna ako. Hindi na po ako magtatagal pagtapos natin sa hapunan. Sabi ko kay Mami. Bakit? San ka na naman pupunta, Jacob? Tanong sa akin ni Mami. Ramdam ko na naman ang pagkainis sa akin ni Mami. Bihira naman kasi akong umuwi sa amin, tapos magmamadali pa ako ngayong umalis. Sa resort sa Boracay, Ma'am, may urgent visit ako. Makikipagkita sa akin sila Dante. May importante daw siyang sasabihin sa akin. Paliwanag ko kay Mami. Sasabihan na kita, Jacob. Pag ito pakulo mo na naman, kakausapin ko na tagang daddy mo sa lahat ng assets mo para magtino ka na. Alam kong asawa lang kulang sa'yo, kaya ka nagkakaganyan. Sabi ni Mami sa akin na may pagbabanta. Natawa naman ako kay Mami. Sobra taga pagkatrauma ng inabot nito sa pagtakas ko dati sa kasal sana namin ni Samantha. Wala pa siguro talaga sa utak kong pagpapakasal. Ayoko matali ka agad sa isang tao at ibigay ang buong oras at atensyon ko dito. Hindi ako nasanay na may kumokontrol sa bawat kilos ko. Yung tipong lagi may magtatanong kung saan ako pupunta, anong ginagawa mo, bakit late ka na nakauwi, ba't hindi ka nagpaalam sa akin, yung mga ganyang bagay. No, Mommy, I won't this time. Maiksi kong sagot sa kanya, sabay halik sa pisngi ni Mommy. Busy naman si Daddy sa nakikipag-Zoom meeting sa kanyang mga business partners sa office room niya, sa loob ng bahay. Kaya naman sumisilip na lang ako sa loob ng office room niya at kumaway dito habang nakikipag-usap sa harap ng mga ka-video call niya. Tumangulang sa akin si Daddy, tanda na nakita niya ako. Sige na, Jacob. Mag-iingat sa pagbiyahe-biyahe mo. Balitaan mo ako kapag nakarating ka na ng Boracay. Wika ng Mommy. Okay, Mommy. Gamitin ko na lang yung helicopter natin para hindi na ako mahirapan sa biyahe. Sagot ko naman sa kanya. Good anak. Sige na, mag-iingat ka. Regards mo ako sa mga kaibigan mo. Sabi naman nito sa akin. Umalis na ako ng bahay at nagpahatid na kay Kanor sa airport. Doon kasi nakaparadang helicopter namin. Ayoko na ng hassle, kaya naman sinabihan ko ng piloto maghahatid sa akin ahead of time. Pagdating ko doon, ay naghihintay na to sa akin at naihanda na niyang helicopter. Ako na lang ang kulang para umalis na kami. Inabot lang na 1 hour and 30 minutes bago kami nakarating sa Katiklan. Nag-aabang na sa akin sila Dante sa ibaba. Nasa taas pa lang ako, ay nakikita ko na sa buka ng bibig nilang pang-aasar sa akin. Hindi ko naman marinig ang sinasabi ng mga to dahil sa lakas ng tunog ng engine ng helicopter. Panay ang tawanan nila Christian. Inaalog din ng mga tong isang bote ng champagne na kanilang hawak at tuluyan tong binuksan nang ako'y makalapit na sa kanila.